Ang Iguazu Falls, na matatagpuan sa hangganan ng Argentina at Brazil, ay binubuo ng 275 na talon na nakakalat sa halos 2.7 kilometers sa kahabaan ng Ilog Iguazu. Isa sa mga pinakakilalang alamat na umiikot sa Iguazu Falls ay mula sa mga katutubong Guarani. Ayon sa alamat, may isang makapangyarihang Diyos na tinatawag na Tupa, na nagalit dahil sa pagtataksil ng isang babaeng mortal na si Naipi. Si Naipi ay ipinagkasunduan kay Emboy, ang Diyos ng ahas, ngunit siya ay umiibig sa isang mortal na si Taroba. Dahil sa galit ni Emboy, hinabol niya ang magkasintahan, at sa kanyang puot, pinutol niya ang ilog, kaya't nabuo ang Iguazu Falls, na nagsilbing hangganan sa pagitan nila. Ayon pa sa alamat, si Naipi ay naging isang bato sa talon, na nahulog sa ilalim ng tubig at napanatiling nakatrap, samantalang si Taroba ay naging isang puno ng palma na patuloy na nagmamasid sa kanya. Ang alamat na ito ay nagsasalamin ng mga tema ng walang katapusang paghihiwalay, puot, at ang kapangyarihan ng kalikasan, na nararamdaman pa rin sa lakas ng mga talon. Ang Garganta del Diablo, o Devil's Throat, ang pinakamalaki at pinakadramatikong bahagi ng mga talon, ay isang sentro ng maraming alamat. Naniniwala ang mga Guarani na ito ay ang pasukan patungo sa ilalim ng mundo, isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ng mga patay ay hinihigop patungo sa kailaliman. Habang lumipas ang panahon, nagsimula ang mga kwento tungkol sa mga tao na nawawala malapit sa Devil's Throat, at may ilan na nagsasabing sila ay nilamon ng ilog o kinuha ng mga espiritu ng mga talon. Isang paniniwala na nakapalibot sa Devil's Throat ay ito raw ay isang portal patungo sa ibang mga dimensyon o kaharian. Ayon sa mga sensitibong tao sa mga supernatural na enerhiya, nakakaranas sila ng mga kakaibang sensasyon o nakakarinig ng hindi maipaliwanag na mga tunog malapit sa mga talon. May ilang nagsasabi rin na ang mga talon ay maaaring magdala sa isang ibang mundo kung ikaw ay lalapit sa tamang oras. Habang kilala ang mga talon dahil sa kanilang hindi kapanipaniwala na laki at lakas, may mga pagkakataon na ang mga tubig ng Iguazu ay nagiging kulay pula. Ayon sa mga lokal na alamat, ang pangyayaring ito ay isang senyales ng isang malaking espiritual na paglilinis o isang babala mula sa mga Diyos. Naniniwala ang mga Guarani na kapag ang ilog ay naging pula, ito ay isang simbolo ng galit ng Diyos o isang paalala na ang kapangyarihan ng kalikasan ay hindi dapat ipagwalang bahala. Bagaman ang fenomenong ito ay malamang nadulot ng pagkasira ng lupa at mga pagbabago sa panahon na nakakaapekto sa sediment ng ilog, may ilang mga lokal na naniniwala pa rin na ito ay may kahalagahan sa espiritual, na iniuugnay ito sa mga sinaunang propesya. Mayroon ding mga kwento tungkol sa mga misteryosong isla na minsang lumilitaw sa ilog malapit sa mga talon. Ang mga isla ay sinasabing nawawala kasing bilis ng kanilang paglitaw, na walang iniwang bakas. Ayon sa ilan, ang mga isla ay hindi tunay kundi mga ilusyon na nilikha ng mga espiritu ng mga talon. Mayroon ding naniniwala na ang mga ito ay mga naglalakbay na piraso mula sa isang sinaunang sibilisasyon na dati ay naninirahan sa rehiyon. Sa makakapal na kagubatan sa paligid ng mga talon, ang mga lokal ay nagsasabi ng mga higanteng nilalang na dati gumagala sa lupa. Ayon sa alamat, ang mga nilalang na ito ay mga tagapagtanggol ng mga talon, mga dambuhalang nilalang na may pambihirang lakas na kayang kontrolin ang agos ng ilog. Habang lumilipas ang panahon, ang mga higante ay naglaho, nag-iwan ng mga malabong bakas ng kanilang pag-iral, at mga misteryosong ukit sa mga bato. May ilan na nagsasabing sa mga bihirang pagkakataon, ang mga higante ay makikita pa rin sa dapit hapon, nagmamasid sa mga talon at tinitiyak na walang pinsala ang dumarating sa kanilang sagradong tubig. Noong dekada 90, ang pagtatayo ng Itaipu Dam sa itaas ng ilog, isa sa pinakamalaking hydroelectric na planta sa buong mundo, ay malaki ang naging epekto sa agos ng ilog. Bagaman nakapagbigay ang dam ng renewable na enerhiya, ang epekto nito sa ekosistema, partikular sa mga species ng tubig at daloy ng sediment, ay nagdulot ng kontrobersya.